Leyte 4th District Representative Richard Gomez kinasuhan ng conspiracy for grave coercion at grave threat sa prosecutor's office ngayong Huwebes, October 24 ng isang barangay captain. Sina Tabongo, Leyte Mayor Bernard Remandaba, Attorney Rem Veloso at 10 tauhan ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group. Dahilan umano ito sa pag-utos ng mga tauhan ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group sa totoong complainant na si Darlito Nunez, na sumulat ng affidavit na magdadawit sa pangalan ni dating Leyte 3rd District Representative Ching Veloso sa umano'y pagpaslang sa kanyang kapatid na si Anthony noong 2016. Pati anya ang kanyang anak na si Aida, ay inalok din ng milyon-milyon para gumawa rin ng affidavit na nagsasabing si Veloso ang mastermind sa krimen. With the fight against drugs. Hindi ka pwedeng lumapit sa drug pusher o sa drug lord at sabihin mo, pwede ho ba tumigil na ho kayo? Kasi lahat ito, all of these people, all of these personalities, they have firearms. Hindi mo pwedeng sabihin sa, tumigil ka na. Ay babarili ka agad ng mga yan. So during the implementation na nanguhuli sila at hinaharang nila to, nakakaputukan talaga, and that is really true. Sad na may namamatay. Sad pati yung police na sasama. Pero inuutusan yung police eh. Trabaho nila, Mr. Chair, pag sinabi ng higher up sila, gawin nyo ito. They will do what they're told. And that's the reason na marami namatay. Both from the civilian, I can say that in my city, when I was mayor, nag-improve yung nag-improve yung situation namin during the drug war. So, yan po 11 days ago. So, pagkatapos niyan, kasi syempre, hindi to matalima itong si Richard Gomez, Congressman Richard Gomez, doon sa ibang mga kakwadkom. Ayan. Imposibleng coincidence to. After nung sinabi ni Richard Gomez, ngayon lang, ito naman ang balita ngayon. Dito hindi naghain ng kasong conspiracy for grave coercion at grave threat ang isang kapitan ng barangay laban kina Leyte 4th District Congressman Richard Gomez, Tabango Mayor Bernard Jonathan Remandaba, isang abogado at 10 tauhan ng PNP-CIDG. Ang nasabing kaso ay inihain ng kapitan ng barangay Manlawan sa Tabango Leyte na si Albert Murilla sa pamamagitan ng special power of attorney mula sa totoong complainant na si Darlito Nunez. Ayon sa complainant, pinuntahan siya ng mga tauhan ng CIDG para gumawa ng sworn affidavit at idawit ang pangalan ni dating Congressman Ching Veloso na umano'y mastermind sa pagpatay sa kanyang kapatid na si Anthony Nunez noong 2016. Maging ang anak ni Darlito na si Aida Nunez ay inalok rin ng 1 milyon at 5 milyong piso na paunang bayad para gumawa ng affidavit sa kainagay na mastermind ng dating kongresista. Mismo ang alkalde ang nagsabi na ang pera ay magagaling daw kay Congressman Gomez, kung saan ang abogadong si Attorney Rem Beryl Veloso na anak naman ni San Isidro Mayor Remedio Veloso ang kukontak sa kanila para sa pagsasagawa ng affidavit. Dahil umano sa takot, nagpatulong si Darlito sa kapitan para magsampa ng kaso, kung saan 2 sa 10 taon naman ng CIDG ang... Magtataka ka kasi after, basically kontra yun eh, after kumontra ni Congressman Richard Gomez dyan sa mga script, linya, kasi nga 'di ba yung drug war nga ang dinidinig dyan, gusto nga nilang patunayan na yung drug war ni Duterte maraming extrajudicial killing at failure kumbaga. Biglang sumabat itong si Richard Gomez, ganyan ang kanyang sinabi. Tapos ngayon, I mean, imagine hindi na bago ito kay Richard Gomez kasi kahit noong last year, ganun pa rin ang kanyang sinabi. Bagamat wala pang hearing kasi nung time na yun eh. PI pa yung kanilang ipinapasok nun. Nung failed sila doon sa PI, saka sila ngayon nag-ano ng mga series of hearings. Bagamat last year nagpahayag din si Richard Gomez ng about sa drug war ni Duterte, hindi siya pinag-initan kasi nga hindi pa naman yung drug war ni Duterte. Pero last year, ganun din yung kanyang stand. When I was mayor of Ormoc City, before I became mayor and before President Duterte became president, Ormoc City used to be the drug capital of Region 8. And when we sat in office,
we came up with a very strong anti-drug campaign program together with the support and help of the president. And coming from drug capital, we became the safest city in the Philippines. You know, the numbers will show. The numbers will show how effective the drug program was. Yung stand ni Richard Gomez, consistent. Hindi siya yung kasi he is talking from the standpoint na siya mismo, nung naging mayor siya sa kanyang lugar, talagang nalinis. Parang Davao din, nalinis. Kumbaga, siya mismo first hand nakaranas na naging tumahimik ang kanyang lugar. So, imagine yung gratitude na pasasalamat mo sa isang former leader na tumulong na mapaayos, mapabuti ang bansa mo. Pero itong mga huwadkom, ngayon, na dati puring-puri sila kay PRRD, ngayon, iba na yung script nila. Pero itong si Richard Gomez, ganun pa rin yung stand niya kasi danas niya kumbaga. Pero ang nakapagtataka, nagsiset ng clear message itong mga sila tambaluslos, itong Marcos administration na ito, na kapag hindi ka sumunod sa aming script, may kalalagyan ka. Imagine, 2016 pa. Kumbaga yan po ay wala na. Parang si Pastor Kibuloy, 2019 na dismiss, pero inungkat. Ganon din, same case, ganon din ang inilabas. Ito 2016, kay Richard Gomez, it is very parang magtataka ka talaga. Kasi 2016 tapos bakit ngayon lang? 'Di ba? Alam na this. So alam na natin ang kanilang mga pinaggagawa ngayon sa mga